What's up, guys? It's me again, Mr. E. Today, we're gonna talk about some of the creepypastas na na-shared online over the years, and nag-gather ako ng some, and tingnan natin kung totoo ba itong mga to, or actually nakakilabot talaga sila nung binabasa ko pa lang, pero gusto kong i-share sa inyo to. And kayo na rin mag-distinguish kung totoo ba itong mga na-share na to. Pero parang there's some truth in it, and there's some not so true. So, without further ado, no, ang gagawin ko, basahin ko yung story kasi naka-wikang English ito eh. So, itasahin ko na lang. I'll try to translate it to Tagalog as much as I could, no? Yan. So, ito yung sabi dun sa story niya, no? So, it happened daw sa kanya when she was around 16 years old. So, she was visiting her cousin in Alabama. I don't know if he or she itong nagsasalita, pero para lang sa ma-visualize nyo, no, nibigyan ko lang kayo ng imagery. So, she na lang ang ginamit kong pronouns, no. I was visiting my cousin in Alabama. Sabi niya, so, real, rural, deep woods, dirt roads, only the stars to light the night. So, imagine nyo yung probinsya feels, ganun, tataas ng puno, talagang pagka yung nakikita, tumanaw ka sa malayo, dun sa kakahuyan, parang may eerie feeling ka na mararamdaman agad, yung mga ganun ba, di ba? Ayun yung setup dito, no, sa kanilang town, dun sa Alabama. Ayun yung sabi nung nag-share nung story, di ba, sa atin. So one night, we decided to go camping out near the Talladega National Forest. So ito ay located sa Alabama, ang Talladega National Forest. So nag-camping daw sila. So there were about 9 or 10 of us. So hindi siya sure kung 9 or 10 sila. Pero let's give some benefit of the doubt kasi kasama daw niya mga cousins niya, some of their friends, pati yung uncle nila. So baka hindi nila kasi na-count yung ilan sa mga friends kasi not familiar siya, di ba? So we set up a camp. We set up a camp just off the trail, made a fire, told them stories, unusual stuff. So nagkaroon sila ng konti, ano yun, like parang nag-gather sila sa, parang may campfire, nagbuo sila ng ng bonfire, tapos meron silang konting kwentuhan, ganoon, mga katatawanan na kwento. Tapos doon na daw nag-start nangyari yung mga kababalaghan, no? Yung mga weird stuff. Doon nila nag-start na-experience yun at that time. So sabi nila dito, we heard something moving in the woods. Could have been an animal, a deer maybe. So, but when we caught this smell, so meron din daw certain smell na like rotting meat, parang nabubulok daw, parang something dead was left for too long. Parang may naiwanan daw na patay na, I don't know if hayop, parang rotten meat daw yung amoy. Kasi may napansin daw silang gumalaw sa kakahuyan nung nakatanaw sila. So, they imagine maybe it's a deer, kasi biglang may bumagabag sa kanilang amoy. Amoy na parang nabubulok na karne, na parang matagal na daw naiwan dun. So, lahat sila naka-experience. It hit all of us at once, sabi nila. So, lahat sila nakaamoy nung sinasabi nila ng certain smell. So, isa pa daw sa cousins niya, one of my cousins got sick, threw up, and started shaking. So, nanginig na daw yung isa sa mga cousin niya, and nagsuka na, dahil nga siguro dun sa smell na amoy nila. Syempre, di ba, yung amoy yung bulok na karne, di ba? Parang malapit na yun kung familiar kayo sa amoy ng patay na daga. Ganun, di ba? So, nakakasuka talaga yun. So, he'd only gone out to take a lick. Came back pale, barely talking. So, umalis lang daw siya. Tapos, pagbalik niya, umihilang, pagbalik niya, matamlay na, mas hindi na nagsasalita. Sabi nung, natin dito, nung sender. So, that's when someone noticed something. So, dun lang, may nakapansin na mas dumami na daw sila. There were more people around the fire than we started. So, nagmulat sila, dumami sila. So, biglang, may nagtanong, sino yun? Sino yun? Oh, wait, who's that? Gulat sila. So, napatingin sila, meron daw isang lalaki daw. Just sitting there, face turned away from the fire and not saying a word. Imagine niyo yung horror doon sa scenario na yun. Kung totoo man itong shinare na to, no?
parang nagka-compare kayo, parang all of a sudden may nakita kayong nakaupo na dun sa circle niyo na hindi sure kayo na hindi kabilang sa inyo. Kasi hindi pa nagsasalita, tumayo lang, tapos dire-diretso lang daw dun, naglakad papunta nun sa kakahuyan. So when we asked who he was, he didn't respond, just stood up and walked into the woods. So just no emotions, no anything, just stand up, walked into the woods. Fuck you. Kaya parang, di ba? Sino yun? What's that? So, let's continue with the story. I'm having the chills right now. So, we try to shake it off. Kasi baka pagod lang daw sila. Maybe we were tired, they say. Maybe someone was messing with us. Maybe, baka daw, meron lang nagtitrip sa kanila. Baka daw may nagtitrip. So, benefit of the doubt pa rin. Baka nagtitripan lang sila. Tsaka baka pagod lang sila. So, pero nung gabi daw na yun, that night, as we tried to sleep in the cabin nearby, we kept hearing it. Something walking around. Imagine niyo nasa tent kayo. Okay lang, tahimik mo. Tapos may naglalakad. Doon. May narinig kayong yabag. Heavy footsteps. Breathe. Tapos tunog lang parang huminga. May pa ganun, diba? Parang, imagine yung horror doon sa scenario na yun. So, ang pinakamas matindi pa doon, tinatawag yung pangalan nila isa-isa. So, it kept calling our names. Hindi daw ito sumisigaw. Not yelling, not screaming, just softly, calm, in our own voices, gamit pa yung mismong boses nila, tinatawag yung pangalan nila. Like, sabi, So, ganun yung ang creepy, diba? Ang creepy. So, whispery voice, hey, come out here, it's me. So, parang ganun daw yung tunog, parang, Hoy, Pedro, nandito ako. Hey, Pedro, come here, it's me. Get outside, come on. Ganun yung siguro sa kanila. So, kinakabahan sila. So, ginawa nila, we barricaded the doors, nobody slept. Someone swore they saw something staring through the window, tall, goat-like legs, and twisted face. Hindi kayo nakritihan doon, grabe. So, may nakita daw sila na matangkad, tapos yung para daw paa ng kambing, tapos yung face, twisted face daw. Parang, siya, wala siyang form. Gulo-gulo yung form ng face niya. Kaya, imagine, di ba? The next morning, we counted again, and again, there were too many people. Marami pa rin daw sila. Yung, ano ba ito, sumama ba sa kanila hanggang umaga yun? Grabe naman yung multo na yun. So, no one said a word. We just packed up and left. Umalis na lang daw sila. I don't know, there were no further accounts doon sa kung ayun lang yung thinking ko, no? And I'm sure baka hindi nyo iniisip nyo. Yung umalis ba na cousin niya na bumalik na matamlay na, parang ano ba yun? Parang baka napalitan na yun, diba? Paano kung ganun, no? Tapos, you're living with your cousin, tapos ibang entity na pala yun. Diba? Sabi niya, hanggang ngayon, hindi pa daw nila alam kung ano yung nakita nila. So, I still don't know what we saw. Some say it was the goat man. So, ito yung isa sa mga urban legend yata doon sa Alabama na pinaniniwalaan nila na ito is a shapeshifter o nagbabago ng anyo na namimimic yung mga tao. It mimics people. So, others say it was just fear and paranoia. Baka daw kathang isip lang nila, gawa-gawa lang ng kanilang mga imahinasyon dahil madilim yung lugar, di ba? And marami kang mai-imagine. So, ayun daw yung sinasabi ng iba. So, pero clear pa rin daw sa kanilang alaala na totoo yun. So, we don't know, di ba? I'll leave it up to you guys to decide. So, sabi ko nga, it's a creepypasta, meron tayong basihan kung totoo ba yun, yung mga sinabi dito. But it was sent anyways, di ba? Parang there's something, alam mo yun, parang satisfying na makarinig ng mga ganitong experience kung totoo man nga ito, di ba? O kahit hindi, di ba? Parang nakaka-amaze pa rin na merong mga misteryosong nilalang na naninirahan kabilang natin, di ba? Hindi lang tayo yung naninirahan dito sa ating mundo. Yun. So, doon tatapos ang ating kwento for today, and I hope nagustuhan niyo yung kwento na to. Don't forget to subscribe in my channel, Mr. E, for more stories like this, and I hope makapag-upload pa tayo ng content ng tuloy-tuloy. And ayun, kayo ba, meron lang akong tanong sa inyo, may ganito rin ba kayong mga experience, yung mga taga-probinsya dyan, yung mga talagang nakatira sa may mga
malawak na kakahuyan. May mga experience ba kayo na ganito, yung parang mga eerie feeling na may mga pagpaparamdam din, gano'n. So, don't forget na baka naman pwede niyong i-share dito sa ating video na mapag-usapan natin din next time, di ba? So, that's all. Mr. E, thank you.